Nagtanglaw sa isang sulok ng silid. Naroon ang binatang may hawak na lubid. Dala ang alingasngas sa papel na mayroong dugo. Dumungaw siya sa bintana at nilanghap ang simoy ng hangin. Hindi niya lubos mabatid na ang kanyang mga isinusulat ay wala ng yugto, wala ng pahina sa libro. 5 taon na ang nakalipas, simula nang tahakin niya ang matalinhagang panulaan. Ngayon niya lubos na naunawaan ang sariling pagkukulang sa antas ng panitikan. Mayroon pa rin takot sa dibdib na hanggang ngayon ay nagigising tuwing sasapit ang gabi. Ang takot na iyon ay nandito pa rin dahil kapag wala ng tinta ang panulat, wala na rin itong silbi. Paulit-ulit na bumabalik sa nakaraan kung saan ang takot ay nagiging walang hanggan. Dala-dala ko pa rin ang takot na baka dumating ang panahon na ang lubid ay hindi na mapatid. Nakakulong ako sa kahapong umaasa na sana ang takot ay alisin, pero hindi, sapagkat may kasunduan at kasinungalingan sa mundo ng panulaan. Ito ay ako rin. Kapag wala ng tinta ang panulat, inaasahan na ng lahat na dapat maging matatag. May tuturing pa akong makata, manunulat sa sarili kong maaaring hindi pa rin panatag, dahil kapag binawi na ng Panginoon ang lahat, wala na akong magagawa. Ito ang aking ikinatatakot, bukod sa maraming mapangusga na kapwa makata. Ako ang binatang dumungaw sa bintana. Ako ang binatang takot mawalan ng tinta. Takot akong mawalan ng sigla, ang akda, ang pahina, ang letra at tugma. Sapagkat habang buhay ko itong dadalahin hanggang sa pagtanda. Tandaan, ang takot na ito ay maaaring may kahulugan, may dahilan para sa magandang bukas at umaga.